Mga bossing eto, tamang reaksyon lang ako dito kay Cynthia Villar, ha? Kasi nakita ko, nanggagalaiti siya doon sa proyekto ng DSUD, 'no? Oh, There are no nanggagalaiti si Cynthia Villar mga kababayan dahil nga po yung planong, pabahay para po doon sa ating mga kababayan, condo style, 'no? Sabi ni Cynthia Villar, parang hindi naman para sa ano 'yan, mga middle class. Hmm. Bakit kaya kumokontra si Cynthia Villar? Ano 'to, doon sa hindi mga nakakaalam, si Cynthia Villar po ay asawa ng dating Senate President na si Manny Villar. Sila po ang may-ari, mga bossing, o sila po, yung nagtatag, siguro yun yung pinaka the best na word, nung mga Camellia Homes. At ang anak po nila ay si, pangalan nun, si Mark Villar. Na tahimik po, tahimik si Mark Villar. Sa sobrang tahimik po, yung mga proyekto nila na mga tulay, bumagsak po. Sa sobrang tahimik hanggang ngayon hindi po nagkokomento patungkol ho dun. At ang kapatid ni Mark Villar na anak po nila Manny Villar at Cynthia Villar ay etong si Camille Villar na tumatakbo po, 'no, sa pagkasenador na ang kanyang pangalan ay nandoon sa pang-13, 11, 12, 13 nandun naglalaro, 'no? Na, sabi nga nila kay dating Pangulong Duterte, "Hindi ka nag-iisa diyan." Kaya ho ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magto-12-0 doon sa alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho, mga kababayan? Alam ko meron diyaan na talaga namang makadidiis. Merong mga kandidato diyan na pagka nanalo, ayun ang aasikasuhin ng dating Pangulong Duterte, 'no? At yung kanilang mga negosyo, kasi karamihan naman ho sa mga politiko, mga kababayan, kung bakit tumatakbo, para protektahan yung kanilang mga negosyo, mga bossing, 'no? Pakinggan natin ito, 'no? Kumbaga parang, 'pag ito nakaapekto ito sa negosyo ko, haharangin ko itong, um, pinaplano nila, 'no? Pero hindi ko sinasabi, na mga bilyar 'yan, mga bossing. May mga gano'n pong politiko, kayo na lang po ang umanalyze dito sa ano, sa balitang ito. nanggigil si Senator Cynthia Villar sa planong magtayo ng pabahay na malakondo. Git ng senadora, hindi yan para sa mahihirap. Hmm. Ako kung sakali ho, mga kababayan, kung malakondo ang maibibigay do'n sa mahihirap, bakit hindi, 'di ba? Okey lang 'yun, nang maranasan ng mga mahihirap, Hindi naman ho lahat ng mahirap, mga bossing, walang walang trabaho, tamad. Hindi naman po lahat ng mahihirap gano'n, eh. Yung iba po, masisipag, kumakayod, 'no? Laging kayod, mga bossing. Kaya lang po hindi nabibiyayaan ng suwerte o talagang masyadong malaki lang yung pamilya nila at kapos yung budget nila, kinakapos, 'di ba? Kung ako ho, sasabihin ko, "Oh, 'di okey lang, walang problema. At least naman yung mga mahihirap nating mga kababayan makalasap nung gano'ng buhay, nung malakondo." Kasi ho kapagka gano'n, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, yung bahay ninyo maaliwalas, maganda, maayos, yung mga kababayan natin magiging iba din po yung mindset, eh. Naku, eto pala, masarap pala yung buhay na nakatira ka sa kondo, maayos yung bahay mo, hindi yung gula-gulanit, hindi yung, alam niyo yung lawanit? Hindi yung parang sinalpakan ng lawanit, 'no, okey din pala talaga. Ngayon, naku, gusto ko mag-stay na yung ganito kong buhay. Oh, simula ngayon, mas kakayudan ko pa. Yung mga anak nila 'no, gusto niyo ba maging, tuloy-tuloy yung ganitong ating pamumuhay na para tayong nakatira sa kondo? Opo, nay, okey po yung ganito. Sige, yung mga batugan sa inyo umpisahan niyo na magtrabaho para habang buhay ganito yung inyong, tahanan, tirahan. Maiiba, 'di ba? Maiiba yung kanilang thinking, Pero bakit kaya kinokontra ni Senator, Cynthia Villar? Narito ang aking report. Dahil magastos? Tingin ko hindi naman, 'no? Nasa tamang finishing lang ho 'yun,
nasa tamang, palitada, 'di ba? Yung mga gano'n kung meron man, mga bossing na pagkakaiba, kaunting-kaunti lang siguro. There are no homeless or poor. Ginisa ng ilang senador ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa deliberasyon ng kanilang budget sa plenaryo ng Senado. Target ng DSUD na makapagtayo Target ipagawa na condominium style housing, 3.2 million. Ang dami ho niyan, 'no? Ang dami nating kababayan na matutulungan niyan. Naku, 3.2 million na bahay ho. 'Di ba? Ako, kumbaga, ibigay natin 'yan doon sa mga karapat-dapat, doon sa mga nagsisikap, nagsusumikap, 'wag yung mga tamad. Piliin nating maigi. Yung mga nagtatrabaho. 'Di ba, gano'n? Bakit kaya 'no, biruin mo 3.2 million pamilya yung mabububungan. Yung makakalasap ng maayos at magandang bahay. Pero kinokontra nila, bakit kaya 'no? Hindi kaya, baka kasi wala nang bumiling bahay sa ng 3.2 million housing units na medium at high-rise buildings o condominium style. Kakailanganin dyan ang nasa 4 trillion pesos na budget. Pero umalma si Senator Cynthia Villar. Baka siguro, wag mo nang gawing mukhang condominium, 'no? Sabi ni Gina Portaliza, masapawan si Cynthia sa kanyang mga housing na milyon-milyon ang presyo. Bakit daw kondong itatayo na pang middle class lang? Our priority should be the poor and the homeless. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condo. Hindi naman siguro, kumbaga, konti lang ang pagitan din ho nun, mga kababayan. 'No? Maayos na pintura, tamang finishing lang, yung mga gano'n. Imbes na, ganito ang ilagay mo, maano ba namang tilesan mo na lang 'yan, 'no? Wag na yung mamahalin, At ito ho, mga kababayan, babayaran din ho nung ating mga kababayan kung sino man po ang mapalad na mabibigyan nung mga pabahay. Condominium. Ang kinaiinis ni Villar, may mga sinasabihan daw na illegal settlers sa Las Piñas na umalis na sa mga lupang tinitirahan dahil bibigyan sila ng condo unit. Pero hindi naman daw yan libre. Nasa real estate business ang pamilya Villar, kaya alam daw ng senadora na may presyo talaga ang pagtira sa kondo. Yun. Alam naman nating lahat yun na nasa real estate ho sila, mga kababayan. Di ba? Paliwanag naman ni Senator Risa Hontiveros na sponsor ng budget ng DSUD. Base sa proposal, nasa 2,600 pesos ang ibabayad kada buwan sa condo unit na itatayo. 2,600 pesos, mga kababayan. 'Di ba? Tapos maayos yung bahay mo. Tingin ko naman kaya nung kapwa natin Pilipino, hindi naman siguro lugmok yung mga 'yan. 'Di ba? Tapos ang sabi pa ni Senadora Risa Hontiveros, posible pang mapababa. Lalong magsisipag ang ating mga kababayan. 'Di ba? Kumbaga ikaw bibigyan ka na lang, Tapos 1,500, kumpara mo naman yung talagang bibilhin mo, yung mga milyon-milyon. 'Di ba? Kahit papaano okay 1,500 yung babayaran namin, 'no? Tapos ganito yung bahay namin, condo pa ang itsura. Tayo pong mga Pilipino, mahilig po tayo doon sa mga selfie, selfie, 'di ba? 'Pag maganda yung bahay, selfie tayo dito, gaganahan. Gusto ko yung ganitong buhay, 'no? Masarap pala yung ganitong buhay. Na kahit saan sulok ka, mag-selfie, hindi ka mahihiyang i-post sa social media. Di ho ba, mga bossing, gaganahan. Magtrabaho ako ng tuloy-tuloy. Magtrabaho ako ng tuloy-tuloy para tuloy-tuloy ko ding malasap yung ganitong buhay. Babayan sa 1,500 pesos dahil sa subsidiya mula sa gobyerno. Ipapadaan din daw ang bayad sa pamamagitan ng loan sa Pag-ibig. Pero mukhang tutol pa din si Cynthia Villar, mga kababayan, 'no? Kasi parang sabi niya yata dito, hindi din kaya yung Pag-ibig loan.
Pero giit ni Senator Villar, hindi pa rin yan kaya ng mga mahihirap. Baka ni hindi nga raw sila maaprubahan ng loan sa pag-ibig. Siguro naman, mga kababayan, no? Kaya naman yun. 1.5, kaya na ang 2.5 sa squatter nga, o 3 to 5K kaya, di ba? O, hindi ko alam kung talagang yung ayaw ni Senadora Villar, ewan ko kung bakit, hindi ko maintindihan. Mungkahin ni Senator Villar, bakit di na lang ipamahagi ang mga lupa sa mahihirap sa ilalim ng Community Mortgage Program? Nasa 500 pesos lang ang babayaran nila kada buwan. Lupa lang yon. O magbabayad niya lang ng 500 piso sa lupa. No, lupa lang yun. Ano namang gagawin nila doon? Eh di maglalagay din ng mga kukuha ng mga lawanit na mga tagpi-tagpi. Di ba? O, para magawa ng bahay. Eh syempre pag nagpagawa ka ho ng bahay, mga bossing, kailangan mo isang bultong pera. O, like ibig ko sabihin, sabihin mo na, yung saktuhan lang na 100,000, 200,000. Di ba? Yun ang saan kukuha ng ganung pera yung mga mahihirap, yung mga kababayan natin. Para sa lupa at makakapag-ipon pa sila ng pampatayo ng bahay. Oh, kailan pa yun? Di ba? Eto, 1.5. Titira ka na. Di ba? 1.5, pagka-award sa'yo, titira ka na. May silong na yung ulo mo agad. Eh doon sa sinasabi ni Villar, bigyan na lang natin yung mga lupa. 500 lang ang babayaran. Kaya yung 500. Eh yung itayo yung bahay. Di ba? Kung yung itayo yung bahay, saan kukuha ng pampatayo ng bahay? Kung pagpipilian mo, papipiliin mo ko, isa sa mahirap, Mark, ano pipiliin mo? Eto, papamahagian ka namin ng lupa. 500 lang ang babayaran mo dyan. 500 lang ang babayaran mo dyan, no? Pero ikaw na bahalang magpatayo ng lupa, ng bahay, ipunan mo na lang. Diyos ko, kailan pa ako makakaipon ng ganun? Matagal-tagal din. Mark, eto, 1,500 buwan-buwan. No? May bubong ka na, itsurang kondo yung titiran mo, masarap pa, mag-selfie-selfie ka, kahit sa sulok, maayos yung pintura, 1.5 buwan-buwan. Pero on the spot, may bubungan ka na. Meron kang tubig, meron kang kuryente. Saan ang pipiliin mo dun? Natural, mas okay yung nandoon sa 1.5. Sabi ni Ramoncito, Biray, yung 1.5, titirhan na lang. Engot talaga yung Villar na yan. Sabi, di mura ang pagpapagawa ng bahay. Iipunan mo. Ngayon mga kababayan, meron sinasabi. Sabi ni engineer, ang paggawa daw namin ng bahay ganito lang, 50,000. Nakaka-100,000 na kami. Ano pa lang, eto pa lang pader ang natatapos. Hindi mura ang magpagawa ng bahay. Mas gugustuhin mo, sige 1.5. Kaya yun. Masyado namang degraded yung kababayan natin Pilipino. 1.5 na lang, hindi pa kayanin. Di ba? Ako naniniwala po kaya. Kapag ka nga maayos kang maayos ka, like example, yung mga fishball. Akala nyo lang, ay nagpi-fishball si Manong, ang liit ng kinikita. Akala nyo lang maliit yung kinikita niyan. Pero malalaki din yung mga kinikita niyan. Yung mga nagtataho, malalaki ang kinikita niyan, mga kababayan. No? Ewan ko, bakit ganun yung iniisip nila sa mamamayang Pilipino? 1.5 hindi kaya? Sa huli, hindi pinalusot ng Senado ang budget ng DSUD, pati na rin ang ilan pang opisina gaya ng National Housing Authority. Muli silang haharap sa plenaryo sa November 18 para depensahan ang budget na hinihingi nila na nagkakahalaga ng mahigit 6 billion pesos. Kayo na lang mga kababayan, ang humusga kung ano sa tingin ninyo, kung bakit ayaw nila, at mukhang sa tingin natin, okay naman yung proyektong gustong mangyari. Biruin nyo, 3.2 million na pamilya ang posibleng mabubungan, mga boss, chief, amo, sir.